Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Jonah. 17 pa lang ako nang mangyari sa akin ng isa sa mga nakakatakot na karanasan ng aking buhay. Ito ay noong ako'y nasapian sa school namin. Taong 2018 po ito nangyari sa isang public school sa bayan ng Balatan, Camarines Sur. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng eskwelahan. Basta, ang clue ay malapit po ito sa mga beach resort. Kaya kung handa ka na, umpisahan na natin ang kwento. Takot kwento. Isang simpleng estudyante lamang po ako. Madaming kaibigan. At aaminin ko, medyo lakwat-seraw din po ako noong mga panahon na yun. Kapag niyaya ng mga kaibigan, agad-agad akong sumasama. Mahilig kasi akong gumala. Pero mabait po ako Saka maganda. Hindi ko po talaga akalain na makakaranas ako ng sapi kasi nakikita ko lamang po ito sa mga palabas sa TV. Katulad nung kay Jessica Soho. Nako, fan na fan talaga ako ng mga kwentong horror sa TV. At isa na nga doon ang tungkol sa mga sapi. Araw ng pasukan na naman. Kaya nagprepare na ako. Kagaya ng mga estudyante na gumigising ng maaga para pumasok sa school. At dito na po nagsimula ang lahat ng kababalaghan sa buhay ko. Sumakay ako ng tricycle papunta sa school at may kasabay din akong papasok. Pagdating ko sa school, huminto ako malapit sa gate ng eskwelahan namin hanggang sa biglang may humawak sa balikat ko. Oh, Juna, tara, pasok na tayo. Anong iniisip mo dyan? Wala. Sige, tayo na. At sabay na nga kami pumasok ng isa sa mga classmate ko papunta sa room namin. Kausap ko po ang aking classmate at nagkukwentuhan lang kami nang biglang dumating ang isa sa mga classmate ko. Naitago na lang natin sa pangalang Rico. Uy, Jonah, may isang third year high school doon na dinala sa faculty dahil bigla na lang nawala ng malay. Hanggang sa may isa na namang estudyante ang nahimatay at sunod-sunod na nga ang mga estudyante na nawawala ng malay. Ang iba namang estudyante ay nagwawala na. Parang may kung anong puwersa na bumabalot sa kanila. Dahil 4 na lalaki ang humahawak doon sa isang estudyante na nilapitan namin. Sobrang lakas. Lumapit sa akin yung isa kong classmate. Biniro ako. Uy, Jonah, paano kung ikaw na ang susunod na sapian? Kinilubutan po ako sa sinabi niya. Kaya't sumagot ako ng, nako, di ako tatablan yan. At kung mangyari man yan na ako'y sapian, siguradong ikaw ang una kong papatayin. Sinabi ko po yun ng pabiro hanggang sa napatingin ako doon sa isang estudyante na sinapian. Bigla na lang po nawalan ako ng malay hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari sa akin. Ang kwento sa akin ng mga classmate ko, isa daw ako sa mga nasapian sa school namin. Bale, 36 po kaming estudyante na halos sabay-sabay na sinapian sa school. Basta po, naalala ko, nung wala ako sa sarili ko, parang nananaginip lang ako. May nakikita akong isang babae na umiiyak malapit sa isang puno ng balete. At ang balete na yon ay sobrang lapit. Nasa bandang itaas lang ng school namin. Habang umiiyak ang babae, meron siyang sinabi sa akin. Humihingi siya ng tulong sa akin at ipinakita niya ang lahat na nangyari sa kanya. Ginahasa po siya ng isang lalaki at saka pinatay. At ang katawan niya ay ibinaon sa paligid ng malaking puno ng balete. Nagsisisigaw po ako at namumuti ang mga mata. Nag-iiba ng boses na para bang may 3 boses na nag-aagawan sa katawan ko. May lumapit daw sa akin, isang matandang albularyo. Pero bumalik lang ako sa aking dating sarili nang dumating ang papa ko. Siya agad ang nakita ko at doon nagkamalay na po ako. Nakita ko si papa na sobrang nag-aalala. At lahat ng mga nakapalibot sa akin ay tila pagod na pagod. Hindi po ako makapagsalita noong mga oras na yon. At inilalayan ako ng papa ko pauwi sa amin. Sabi sa akin ng mga classmate ko kung ano daw yung nangyari sa akin. Ganun din daw ang nangyari sa ibang estudyante. Lahat ay sinapian. Yung babaeng nakita ko, halos po 2 linggo ko po siyang nakikita. Paikot-ikot sa bahay namin, humihingi ng tulong. Takot na takot po ako, pero wala naman po ako magawa. Makalipas ng 1 buwan,
Hindi ko na po naramdaman ang presensya ng babaeng multo. Siguro po, siya ang isa sa mga sumabi sa akin. Ang balita ko, nakuha na yung mga buto niya. Kaya siguro, hindi na siya gaano nagpaparamdam. Kung sino man siya, sana natahimik na ang kaluluwa niya. Maraming salamat po sa nakinig ng kwento ko. Sa mga classmate ko na nakarinig nito, siguradong magko-comment kayo kapag narinig niyo ang kwento ko. Marami pong salamat sa Takot Kwento. Para sa higit pang mga nakakatakot na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takot Kwento. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, sa mundo ng mga hindi nakikita, may mga bagay na hindi dapat binabaliwala. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na makaranas ng ganito. Salamat.